Fact boys, fact girls, anong lagay? Alam nyo ba na noong Middle Ages sa Europa, may ritual kung saan ang isang tao ay literal na kumakain para burahin ang kasalanan ng iba? Oo, hindi biro. Tinatawag itong sin eating. At sa paningin natin ngayon, parang kakaibang konsepto. Parang merienda ng kasalanan. Pero noon, may literal at espiritual na bigat ang bawat kagat. Sumubaybay, subscribe, Fact your day, facts, size, and history. Ang pinakaunang tala ng sin eating ay nagmula sa mga nayon sa Britain, lalo na sa Wales at Ingles na border noong ika-17th at ika-18th siglo. Karaniwang nauugnay ito sa libing. Naniniwala ang mga tao na ang kamatayan ay hindi lang nagdadala ng lungkot, kundi nagiiwan din ng kasalanan na maaaring maipasa sa mga nakapaligid. Para rito, ginagamit ang tinapay at alak o minsan gatas. Sa simpleng ritual na ito, naniniwala ang komunidad na kumukuha ang sin eater ng kasalanan at kalungkutan ng yumao, parang espiritual na detox para sa buong nayon. May pagkakatulad ito sa mas sinaunang ritual sa Biblia, sa Leviticus, kung saan inilalagay ng Israelita ang kasalanan ng komunidad sa isang kambing at pinapalayang mag-isa sa desyerto. Sa sin eating, tao ang nagdadala ng kasalanan at sa halip na hayop, siya mismo ang kumakain at nagtataglay ng espiritual na pasanin. Para itong kakaibang kontrata, pagkain kapalit ng kalinisan ng kaluluwa ng yumao. Ngunit, hindi basta-basta ang ritual na ito. Ang sin eating ay itinatangi at kadalasang nakakaintriga sa lipunan. May halo ring takot dahil ang sin eater ay nasa gilid ng moral spectrum. Siya ang nagdadala ng kasalanan ng yumao at minsan ay tinatrato siyang marumi o may sumpa. Kaya sa mga nayon, may ritual specialist. Tanging siya ang may kakayahang alisin ang espiritual na pasanin ng yumao. Nakakatuwang isipin na may katulad na konsepto sa ibang kultura. Sa Aztec civilization, halimbawa, ginagamit ang pagkain bilang daluyan ng espiritu. Sa ilang tribo sa Africa at Pacific Islands, may paniniwala na ang pagkain ng partikular na bagay ay nag-aalis ng sumpa o nagbibigay proteksyon. Ibig sabihin, ang ideya ng pagkain bilang daluyan ng espiritual na kapangyarihan ay hindi limitado sa Europa, parang universal na konsepto ng tao. Bakit nga ba pagkain ang napili? Simbolismo ito. Ang pagkain ay buhay, sustansya at koneksyon. Sa sin eating, ang tinapay at alak ay hindi lang pagkain. Ito ay daluyan ng kasalanan at simbolo ng pagtanggap ng responsibilidad para sa iba. Para sa sin eater, ito ay espiritual na trabaho. Ngunit sa parehong oras, itinuturing siyang marumi dahil dala niya ang lahat ng mali ng yumao. Sa ganitong paraan, makikita natin ang malalim na ugnayan ng tao, pagkain at moralidad. Marami ring anthropologist ang naniniwala na nagmula pa ang sin eating sa mas sinaunang pagan traditions bago dumating ang Kristyanismo. Paulit-ulit sa kasaysayan ang konsepto ng paglilipat ng kasalanan o kalinisan sa pamamagitan ng pagkain. Parang sinasabi ng tao noon, ang simpleng pagkain ay may kakayahang magdala ng espiritual na kapangyarihan, kalinisan o sumpa. Ngunit may tanong, paano kung lahat ng kasalanan ng nayon ay kukunin ng isang tao? Ayon sa folk belief, nagdadala ito ng kakaibang espiritual na pasanin na maaaring tumagal hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya ang sin eater ay literal na living vessel ng moral death ng buong komunidad. Nakakaintriga ito. Ang ritual ay hindi lamang para sa yumao, kundi para sa moral balance ng buong nayon. Sa Wales at Ingles na border, may mga tala kung paano isinasagawa ang ritual. Kapag namatay ang isang tao, may sin eater na tatawagin upang sipsipin ang kasalanan. Karaniwan, isang tao lamang ang pipiliin. Madalas lalaki, ngunit may tala rin ng kababaihan. Mahalaga na walang relasyon ang sin eater sa yumao para hindi maipasa ang moral burden sa pamilya. Ang eksena ay kakaiba. May tinapay sa tabi ng kabaong kasabay ng maliit na baso ng alak o gatas. Binibigkas niya ang panalangin o incantation, halimbawa, ang kasalanan ng yumao ay nasa akin na, pumasok sa akin at lumabas sa kanya.
literal na paglilipat ng kasalanan mula sa yumao patungo sa kumakain. Ngunit, bakit marumi o nakakahiya ang trabaho ng Sin Eater? Una, dahil sila ay itinatangi sa lipunan. Sila'y nasa gilid ng moral spectrum. Kinakain ng kasalanan ng iba, kaya inaakala ng marami na dala-dala rin nila ang sumpa. Kadalasan, mahirap sila at walang ibang pagkakataon sa buhay. Binibigyan lamang sila ng pagkain at tirahan pero hindi ng tiwala o respeto. Para bang sila'y social pariah, kahit literal nilang inililigtas ang kaluluwa ng iba. Hindi rin agad suportado ng simbahan ng ritual. Sa simula, naniniwala ang mga pari na tanging confession at masses ang makapaglilinis ng kasalanan. Gayunpaman, sa ilang nayon, pinahintulutan ang sin eating bilang folk custom. Praktikal lalo na kung kulang ang access sa pari o simbahan. Para bang sabi ng simbahan, hindi ideal, pero kung kailangan, sige na. Noong ika-18th at ika-19th siglo, unti-unti nang nawala ang ritual. Urbanisasyon, edukasyon at modernong medikal na kaalaman ang dahilan kung bakit hindi na ito itinuturing na epektibo. Subalit may tala na nagpatuli ito hanggang sa huling bahagi ng ika-19th siglo, bihira man. Nakakatuwang obserbahan ng epekto sa Sin Eater mismo. Ipinapakita ng folklore studies ang stigma, depresyon at social isolation na dala ng posisyon. Ang ritual ay nagpapakita ng moral debt system ng komunidad. May isang tao na literal na tumatanggap ng utang ng kasalanan para sa kapakinabangan ng nakararami. Ang konsepto ng moral at espiritual na pasanin ay masalimuot, ngunit malinaw ang social mechanism na nakapaloob dito. Hindi lang sa Britain, kundi pati sa Appalachia, ipinagpatuloy ng mga emigranteng taga-Britain ang sin eating. May tala sa Pennsylvania at Kentucky kung saan ang ritual ay isinagawa pa rin. May ilang kababaihan rin na naging sin eater na nagpapakita na ang kakayahan at hindi kasarian ang mahalaga. Ang responsibilidad ay mas malaki kaysa sa gender. Ang kakayahan ang pinapahalagahan. Ang kabuuang larawan ay malinaw. Ang sin eating ay intersection ng buhay, kamatayan at moral responsibility. Mula sa proseso ng pagkain at pagbigkas ng incantation hanggang sa reaksyon ng simbahan at lipunan, makikita natin kung paano ang simpleng tinapay at alak ay naging daluyan ng moral at espiritual na transaksyon. Sa komunidad, may social contract. Ang sin eater ay nagbibigay ng sarili niyang kakayahan para linisin ang nayon, kapalit ng respeto o minsang pag-iwas at pangungutya. Ngayon, halos nakalimutan na ang sin eating, ngunit may mga metaphorical modern equivalents. Sa ilang spiritual o healing circles, may konsepto ng energy clearing o pagtanggap ng emotional burden ng iba. Sa psychology, may idea ng sacrificial healing, pagdadala ng sakit ng iba para sila'y makapagpagaling. Sa relihiyon, nananatili ang idea ng absolusyon at moral responsibility. Parang modernong bersyon ng sin eating, hindi literal, ngunit espiritual at moral pa rin ang pasanin. Ang huling kilalang sin eater ay si Richard Munslow sa Shropshire noong huling bahagi ng ika-19th siglo. Sa kanyang pagpanaw, nawala na ang praktis sa komunidad na nag-iwan ng lamag at kontemporaryong fascination sa ritual. Sa pop culture, lumitaw ang konsepto sa literatura, pelikula at telebisyon bilang dark fantasy figure. Muling binibigyang buhay ang idea ng sin eater bilang mystical na naglilinis ng kasalanan. Sa huli, ang sin eating ay hindi lang ritual. Ito ay lens para tingnan ang kasaysayan, moral psychology at folk spirituality ng tao. Literal na naglilinis ng kasalanan, simbolikong naglalarawan ng moral responsibility at sa modernong konteksto nagiging metaphor para sa spiritual at emotional labor. Ito ay kakaibang pagsasanib ng relihiyon, kultura at moralidad na kahit na nawala na sa practice, patuloy na nagbibigay aral at fascination sa atin. Kaya fact boys, fact girls, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na maging sin eater sa isang araw, kakainin nyo ba ang tinapay ng kasalanan ng kapitbahay nyo o magpapanggap lang na busy lang sa kitchen? I-comment nyo sa baba kung ang sin eater ay bayani o biktima ng lipunan. Matuwa, mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira.
Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your daily facts, sites and history. Fact your daily legends, what ifs and mystery. Fact your daily bawat araw bagong discovery. Sumubaybay at matuto. Fact your baby, yo!